sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, habang naglalakad sa loob ang grupo ni Xiao Cheng kasama ang mga nakatatanda ng Moonlit Pavilion, mahigpit ang tingin ng mga disipulo sa kanila. Maya-maya, may isang kilalang babae ang napuna, si Lingling, may nagsabi, "Tingnan mo, si Shi Lingling yun, di ba? Paano naglakas loob ang basurang yan na bumalik?" Isa pa'y nagsalita ng may pangungutya. Ngunit ngumiti ang ikalawang elder ng Moonlit Pavilion, tila may kasiyahan sa kanyang puso, bahagyang lumapit kay Lingling at malumanay na nagsabi, "Halika, dito tayo, Lingling, kumusta ka sa labas, may mga paakit bang iyong naranasan?" Samantala, mariing winika ni Xiao Cheng habang nakapikit ang mga mata, "Ang pagmamahal na huli na, mas mura pa sa damo." Sa likod naman ng grupo, nagbubulungan ang dalawang disipulo, ang isa'y natanong, baliw na ba ang second elder? Bakit siya nagpapakababa sa isang basurang spirit root? Sinagot siya ng isa pa, "Napakawalang silbi naman niya, ang bait sa isang kaiyahiyang basura, kawawang elder." Narinig ng second elder ang usapan nila, bahagyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa espiritual na enerhiya, at sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kidlat sa dalawa. Sila'y naitulak ng ilang metro at bumagsak ng malakas, galit na sigaw niya, "Mga walang galang, manahimik kayo." Tumayo siya ng tuwid, tinitigan ng mga disipulo habang bumabalot ang kuryente sa kanyang kamay. "Mga kagalang-galang na bisita ang mga ito mula sa Inspectorate, kung may humamak pa sa kanila, huwag niyo kong sisisihin sa pagiging malupit." Sabay na tumugon ang dalawang disipulo, "Oo, oo." Nagpatuloy ang second elder sa pag-alalay sa grupo ni Xiao Cheng, "Dito po, dumaan tayo," wika niya. Ang dalawang disipulo namang napasaktan kanina, napangiwi na lang sa sakit at hiya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na ang grupo ni Xiao Cheng sa isang silid. Buong respeto, sinabi ng second elder, "Mga kagalang-galang na bisita, magpahinga muna kayo. Maghahanda ako ng salo-salo ngayong gabi para sa inyo." "Sige, maaari ka nang umalis," dagdag ni Dacheng, habang papalayo ang second elder, napatingin siya pabalik at tahimik na napaisip, ang lakas ng loob ng isang disipulo para bastyusin ang isang elder. Pagkatapos, lumingon siya kay Lingling at seryosong nagtanong, "Kaya mo ba ito?" Matatag ang sagot ni Xiao Cheng, "Senior brother, ikaw at si Dakiang magpahinga na lang dito, hahanapin ko ang soul-shaping furnace para sa inyo." Pagkatapos, lumingon si Lingling at naglakad paalis habang mariing nagsalita, "Huwag kang mag-alala, hindi ba't ikaw at si Sixth Senior Brother ang nagpatatag sa akin, at para makuha ang soul-shaping furnace, kailangan ng pahintulot ng Great Elder." Mahilig siya sa katahimikan at ayaw makisalamuha sa mga dayo. "Sige, hihintayin ka na lang namin dito," sabay ngiti ni Xiao Cheng. Nang makaalis si Lingling at maisara ang pinto, bigla silang napatalon, si Xiao Cheng at si Dacheng. Sabay bigkas ni Xiao Cheng ng may sigla, "Dacheng, halikan at ipaghiganti natin si little junior sister." "Handa na ako," mariing tugon ni Dacheng. Sa labas ng practice yard ng Moonlit Pavilion, seryoso ang mga disipulo sa kanilang pag-eensayo, pawisan ng bawat kilos habang hinahasa ang kanilang martial arts. Bigla namang dumating si Xiao Cheng at malakas na sinipa ang kahoy na pinto ng training ground, tumilapon ito sa lakas ng impact. Sunod-sunod na hakbang, si Xiao Cheng at si Dacheng ay pumasok ng may awtoridad. Napatingin ang mga disipulo sa kanila. Gulat at pagkabahala ang nasa mga mata. Itinataas ni Xiao Cheng ang kanyang kamao. Minamasahe ito at mariing nagsalita, "Kayo ba ang nang-aapi sa aming Lingling?" Umismed ang isa sa mga disipulo at humalakhak, "Sino naman tong bansot na to?" Naglakas loob pang harangan ang pinto ng third courtyard. Si Shi Lingling, "Ay, ang kaibigan ng basurang yun, kung basura ang kaibigan mo, basura ka rin, hahaha." Samantala, ang isang disipulo ay nanlamig habang pinagmamasdan si Xiao Cheng na kinokonfronta ang mga hanggal nilang kasama. Sa kanyang isip, tapos na tayo. Mabilis nang umisi ang isapat naghanda ng suntok para kay Xiao Cheng, "Uy bata, gusto mo nang mamatay." Pero bago pa man niya may segowa, si Xiao Cheng ang unang gumalaw, isang malakas na sipa sa sikmura ang pinakawalan, dahilan upang siya'y tumilapon patalikod, bumangga sa grupo ng mga kasamang disipulo. Isang malakas na hiyaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong training ground. Pagkatapos, tapos nang bugbugin ni Xiao Cheng ang mga hanggal na disipulo, naupo siya sa ibabaw ng mga nakasalansang katawan nila at mariing winika, "Hay, batang edad pa lang pero marunong ng mang-api, darating din ang araw, kayo'y mabubugbog, hindi ba tama yun?" "Oo, takot na sagot ng isa sa kanila,
Nagpatuloy si Xiao Cheng habang nakaupo pa rin sa tuktok ng mga binugbog na disipulo. Huwag kayong matakot, hindi naman ako demonyo, bagong solte lang ako rito at hindi pamilyar. Kaya gusto ko sanang magtanong ng ilang impormasyon tungkol sa villa. Magtanong ka lang, sasabihin ko lahat ng alam ko, mariing sagot ng tagalinis. Sa sandaling yun, masiglang iniharap ni Dacheng ang mga nakadepang disipulo sa sahig, tila ba isang maestro na ipinagmamalaki ang kanyang obra. Habang abala si Xiao Cheng sa pakikipag-usap sa tagalinis, bigla siyang nagtanong, sino ang master ng sekta niyo? Agad namang ipinaliwanag ng tagalinis, medyo alanganin pa, kasi sa Bright Moon Villa, wala talagang villa master o sect master. Simula pa nung itinatag ang villa, 4 na elder na ang sabay-sabay na nangangasiwa. Ang Great Elder ay nasugatan sa isang matinding laban noon, nasira ang kanyang cultivation foundation kaya kailangang magkulong para magpagaling. Sa ngayon, ang Second Elder ang humahawak sa karamihan ng mga gawain, yung Third Elder, maiksi ang pasensya niya at laging gustong maging bida, hindi sila magkasundo ng Great Elder, open secret na yan dito. Ang Fourth Elder naman ay parang ermitanyo, mahilig lang mangisda at maghalaman, hindi sumasali sa usapan hanggat walang malaking gulo. Nang marinig ito, sandaling natahimik si Xiao Cheng, napamulagat, sabay bulong, may tunggalian sa kapangyarihan, mukhang masarap sa liksikin. Pero bago pa siya tuluyang makapag-isip, biglang yumanig ang lupa, nagulat silang lahat, lalo na si Dacheng at Xiao Cheng, pagkahupa ng pagyanig, agad siyang nagtanong, Lindol. Matigas na tugon ng tagalinis, masanay ka na, madalas na ang mga pagyanig ngayon, pangatlo na to ngayong buwan, mukhang malakas. Pero sa totoo lang, walang pinsala, masanay ka na. Napakunot noo si Xiao Cheng, hawak ang baba, at malalim na napaisip, pero hindi naman lindol prone ang Bright Moon Villa, bakit kaya? Hindi pa siya tapos mag-isip, biglang may isang dalagang hysterical na pumasok, humahangos, sigaw pa, masamang balita, nawawala ang soul-shaping furnace. Napamura si Xiao Cheng, hinampas ang sahig gamit ang kanyang bamboo stick, sabay sigaw, sinong walang hiyang bata ang nagnakaw ng gamit ko? Lumapit siya sa babae, nanlilisik ang mata at mariing tanong, ikaw, anong nangyari? Takot na takot ang dalaga, halos maiyak na, ako po si Xiao Cheng, isang tagapaglingkod sa Bright Moon Villa, 16 na taong gulang po ako, mabait, masunurin, at hindi pa po ako nagkakamali ng malala. Oo, nabasag ko yung florera ng Second Elder kamakailan, at nalanta yung mga bulaklak ni Third Elder dahil sa pagdidilig ko, pero hindi ko po sinasadya. Napailing si Xiao Cheng, iritadong sumigaw, hindi yan ang tanong ko, hayaan na yan, saan nawala ang soul-shaping furnace, dalhin mo ako doon, bilis. Umiiyak na sagot ni Xiao Cheng, usap lang tayo ng maayos, huwag po tayong magkasakitan. Isang oras ang lumipas, si Lindling ay nakatayo sa bakana ng isang kuweba, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. May lungkot sa mga mata, sabay bulong, Great Elder, ako po si Shi Lindling, bumalik na ako. Sali na ako sa Rising Wind Valley, mababait sa akin ang mga nakatatandang disipulo, lagi nila akong ginagabayan sa aking cultivation, hindi na ako yung dating may patapon na spirit root, nakaabot na ako sa ika-6 na antas ng foundation establishment, basta't magpupursige ako. Alam kong mas lalakas pa ako, ayokong biguin ang tiwala mo. May nais sana akong hilingin, pwede ba akong pumasok? Habang patuloy sa paglakad si Lindling sa loob ng kuweba, biglang may isang matinding spiritual energy na lumipad papunta sa kanya. Napalipad siya pabalik sa labas. Habang nakaupo sa lupa, malungkot ang kanyang mukha at tahimik siyang napaisip, tama ang Third Elder, ayaw mo talagang makita ko. Sa sandaling yun, lumapit si Xiao Cheng at mariing nagtanong, sino ka ba? Ako si Shi Lindling, dumating ako para kausapin ang Great Elder, sagot niya ng matatag. Nagulat si Xiao Cheng, ikaw pala, nabanggit ka ng Great Elder minsan. Talaga, anong sinabi niya tungkol sa akin? Masayang tanong ni Lindling. Parang nabanggit niya na hindi pa sapat ang lakas ni Shi Lindling, sagot ni Xiao Cheng habang kinakamot ang ulo, di ko na maalala ang buong sinabi. Ganun ba, sagot ni Lindling ng mariin, ayaw pa rin niya sa akin, sa tingin niya mahina pa rin ang spirit root ko. Medyo ngumiti si Xiao Cheng, at ano naman ngayon? Kung di siya naniniwala, ipakita mong mali siya. Paano ko naman mapapatunayan yun? Ipinaliwanag ni Xiao Cheng, dito sa bundok, sobrang dami ng spiritual energy kaya maraming demon beasts ang nagtatago, mga halimaw na to, bully sa mahihina pero takot sa malalakas. Di nila ginagambala ang Great Elder,
Pero kami, mga tagalinis, lagi nilang tina-target, kung kaya mong talunin ang mga demon beasts na yun at makuha ang kanilang inner cores, malalaman ng Great Elder na malakas ka na. Tiyak na magbabago ang tingin niya sa'yo. Napayuko si Lingling, lungkot sa mukha, pero maya-maya ay nagningning ang kanyang mga mata. Buo ang loob niyang sabi, tama, hindi sapat ang salita. Kailangan ko itong patunayan sa gawa. O sige, sa'yo ko na ito ipapaubaya. Karamihan sa mga demon beasts ay nasa tuktok ng bundok. Good luck ha? Kailangan ko nang bumalik sa duty ko. Kaya di na kita masasabayan, mariing wika ni Xiao Sheng habang masaya ang ekspresyon. Lumakad siyang papalayo, hawak ang kanyang Wallace Tingting, habang si Lingling naman ay nakatayo sa bungad ng kuweba. Maya-maya, hinawakan niya ang kanyang espada, taglay ang matatag na mukha at matibay na tinig, ipapakita ko sa'yo, hindi na ako yung dati mong kilala. Sa sandaling yun, matapang na hinarap ni Lingling ang dambuhalang mga halimaw, ang mga demon beast, hawak ang espada sa likod at determinadong ekspresyon. Sinugod niya ang mga ito, sabay bulong sa sarili, basta't matalo ko sila, mapapatunayan ko ang kakayahan ko. Hindi ba? Ngunit isang tigre na demon beast ang biglang umatake. Mabilis niyang naiwasan ito at tumalon pa atras para makabuo ng distansya. Habang nag-aabang ang dalawang demon beast sa likod niya, bigla siyang umatake gamit ang Rising Wind Valley Sword Technique First Style. Ninitian niya ang mga kalaban ng may paghamak, sabay sabing, nahulog sila sa bitag, hinihintay ko kayo. Sunod-sunod ang malulupit na pag-atake ni Lingling, dugo at karahasan, tila isang massacre, sabay bulalas. Ngayon, sisimulan ko ang Immortal Sword Cultivation. Tumayo siya ng puno ng kumpiyansa, tinataas ang espada, lahat kayo, sabay-sabay kayong dumaan, tatapusin ko kayo. Dahan-dahan siyang lumapit habang pinapalabas ang kanyang spiritual energy mula sa espada. Buong tapang niyang winika, ipapakita ko sa Bright Moon Villa kung sino ako si Shi Lingling. Samantala, sa loob ng kuweba, isang misteryosang babae na nakaitim ang mariing nagsabi, mula nang umalis ka. Bakit ka bumalik? Sobrang tigas ng ulo mo. Sa labas, lumalaban pa rin si Lingling at mariing nagdeklara, hindi ako susuko. Ang babaeng nakaitim, habang pinakikiramdaman ang laban, ay nagwika, hindi mo kailangang pagdaanan lahat ng ito. Nang tuluyang matalo ang mga halimaw, tumayo si Lingling sa ibabaw ng nagkumpulang bangkay ng mga demon beast. Bulong niya, makikita mo na ako, di ba? Sa sandaling yun, isang makapal na enerhiya ang bumaba sa kanyang harapan, ngumiti si Lingling ng buong saya. Nagpakita ang matatag na babae, naglalabas ng bugso ng enerhiya, ang dakilang elder ng Moonlit Pavilion, si Shiran, mariing sabi niya. Ang tigas ng ulo mo. Ngumiti si Lingling, sabay sigaw, ikaw, sa wakas, handa ka na akong makita. Tama si Xiao Sheng, basta't sapat ang lakas ko. Ngunit nanlalamig ang mukha ni Shiran, mariing wika, alam mo ba ang ginagawa mo? Mamamatay ka? At bigla siyang nagpakawala ng isang mabagsik na atake kay Lingling, sapol ito at bumagsak sa lupa. Lumapit si Shiran, may pag-aalalang ekspresyon, at binuhat si Lingling. Tinanong niya, kahit ginawa mo na lahat ito, hindi pa rin ba ako makakatakas? Ngunit nagulat siya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang spiritual root ni Lingling ay nabuo, bulong niya. Binuksan ng laban na ito ang iyong spiritual root, maaaring ito nga ang itinakda ng kapalaran. Lumipat ang eksena sa Treasure Pavilion, tatlong elder ng Moonlit Pavilion ang nagkakagulo sa loob ng silid. Nang mapansin ng ikaapat na elder na nawawala ang soul-shaping furnace, napamulagat siya sa gulat, sabay sigaw, Naku, paano nawala ang soul-shaping furnace? Agad niyang ipinasok ang kamay sa isang bola ng enerhiya para mag-imbestiga. Mariing sabi niya, batay sa natitirang spiritual energy, nandito si Great Elder Shiran. Sa narinig, napuno ng galit ang Third Elder at sumabog, ano pang dapat pag-usapan? Si Shiran yan, siguradong may masamang balak, ambisyosa yan, siguradong palihim na nagpapalakas gamit ang Forbidden Technique. Gusto tayong lahat patayin at sakupin ang Bright Moon Villa. Biglang lumingon ang second at fourth elder kay third elder, mariing sagot ng ikaapat, pero bakit niya kinuha ang soul-shaping furnace, at tandaan mo, matinding pinsala ang tinamo ni Shiran mula sa insidenteng yun, noon, bihira na nga siyang makialam sa Villa Affairs, kung talagang may balak siya, bakit siya nagkulong sa likod bundok para mag-secluded cultivation? Sagot ng third elder habang sumisigaw, mataba, ang simple lang yan, nasira ang kanyang foundation, kaya kailangan niya ang furnace para maghilom, at simula pa noon, may galit na siya sa atin, kahit wala siyang balak sa villa, siguradong gusto niya tayong gantihan.
Napatayo ng tuwid ang matabang fourth elder, nakakrus ang mga braso, sabay tugon na may panunuya, ang malinis na konsensya, di takot sa multo, hindi ako takot sa paghihiganti ni Shiran, ikaw ba? Parang marami kang kasalanan sa kanya. Ikaw talaga, sigaw ng third elder habang halos kumulo sa inis. Agad namang sumingit ang second elder para awatin ang dalawa. Sige na, kalma lang kayo, huwag magpadala sa galit. Pero sagot ng third elder na naiinitan, huwag kang ang magpakabait-baitan dyan. Nagpalipat-lipat ng tingin ng second elder sa dalawa, may alalang ekspresyon, isipin niyo ang mas malaking larawan, ang lindol kanina ay senyales na gumagalaw na naman ang bagay na yun, hindi panahon para magtalo, kailangan natin hanapin agad si Shiran at ang soul-shaping furnace, kapag nabasag ang seal, tiyak kapahamakan ang kasunod. Sa labas naman ng Moonlit Treasure Pavilion, seryosong nag-uusap sina Xiao Cheng at Xiao Sheng habang si Dacheng ay tulog sa tabi, mariing tanong ni Xiao Sheng, narinig mo ba lahat? Agad na tugon ni Xiao Cheng na may inis sa boses, narinig ko. Gusto ko nang pasukin at bugbugin sila, imbes na kumilos ng maayos, puro misteryo ang hilig. Sagot ni Xiao Cheng habang marahang hinahawakan ang kamay ng kausap, may pag-aalinlangan sa kanyang tinig, hindi, sa tingin ko, may talento ka, tinuruan mo ng leksyon yung mga siga sa Cheng Yisan, para kang bayani, pero bakit ba lagi kang sabik sa away at patayan, matigas ang tugon ni Xiao Cheng, sabay turo gamit ang hinlalaki sa likuran, batas ng Rising Wind Valley yan. Kung kaya mong lumaban, huwag nang makipagdaldalan, sinusunod ko lang ang aral ng sekta namin. Nagulat si Xiao Sheng at halos mapalakas ang boses, Rising Wind Valley ka pala, kaibigan ka ni Lingling, bakit di mo agad sinabi? Napakunot noo si Xiao Cheng, kilala mo rin si Lingling. Agad namang nagpaliwanag si Xiao Sheng, nakita ko siya kanina sa kuweba sa likod ng bundok. Pumunta siya kay Elder Shiran, humihingi ng pahiram ng soul-shaping furnace. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Xiao Cheng, hinawakan niya si Xiao Sheng at sabay silang sumakay sa likod ni Dacheng, na nooy kagigising pa lang at gulat ang mukha, sabay sabing mariin, so nasa likod ng bundok sina Shiran at ang soul-shaping furnace, dapat sinabi mo agad, Tara na, aso, ikaw ang tagagabay. Pagdating sa harap ng kuweba, tanong agad ni Xiao Cheng habang seryosong nakatingin, nasaan sila? Ang weird, andito lang sila kanina, sagot ni Xiao Sheng, litong-lito. Ginamit ni Dacheng ang kanyang ilong, amoy-amoy ang paligid, Magic Town ang tawag dito, may espiritual na bakas talaga. Makikita mo ba? Tanong ni Xiao Cheng, pursigidong malaman. Medyo mahina ang bakas, mahirap hanapin, sagot ni Dacheng, nakatingala sa langit. Bigla siyang napatigil, sandali, bakit may kakaibang amoy? Amoy dayuhan. Biglang bamuka ang gubat, dalawang alon ng espiritual na enerhiya na kulay asol ang humawi sa mga puno at dumiretso sa kanilang direksyon, agad hinayla ni Xiao Cheng sina Xiao Sheng at Dacheng para iwasan ang pagsabog, tumama ang spiritual wave sa lupa, sumabog sa likod nila, nagkabasag-basag ang lupa at kumapal ang usok. Paglapag nila sa lupa, tumitig si Xiao Cheng sa harap, napataas ang kilay, pwedeng, ganitong galaw ng espada. Bago pa niya matapos ang sinabi, may isang tinig na lumitaw sa usok, humahalaklak, may hinahanap ba kayo? Lahat sila napatingin sa isang misteryosong tao na dahan-daang lumalabas sa makapal na usok. Tumayo itong marangal, hawak ang espada at mariing nagsalita, kailangan mo nang lampasan ako. Sa paglitaw ng misteryosong figura, napako ang tingin ni Xiao Cheng at nanlaki ang mga mata, sabay tutok ng daliri niya at mariing sumigaw, ikaw to, Ye Gacheng, ang itinuturing na pinakamahusay na mandirigmang may espada sa buong mundo. Sa narinig, hindi na napigilan ni Gu Chengai ang kanyang galit, tumalon siya sa ere at sumugod kay Xiao Cheng, sabay sigaw ng inis, ilang ulit ko na bang sinabi, ang pangalan ko ay Gu Chengai, hindi Ye Gacheng. Samantala, si Xiao Cheng ay nakatayo lamang, tahimik pero buo ang kumpiyansa sa kanyang mukha, parang alam niya na hindi siya matitinag kahit anong mangyari.